Okay, good morning, good morning people. Mga kasama ngayon naman po, ang isi-share ko sa inyo ay ang paano ko kami nagpabunga o nagpabulaklak ng marami ng dragon fruit. At maintenance na ginawa namin para manatiling healthy ang aming dragon fruit. Pero bago po ang lahat ng yan, bago po natin pag-usapan yan, ay papakita ko po muna sa inyo itong dragon fruit namin na 1 year and 11 months kasi July pa po magto 2 years ito. So para at least may idea po kayo ano na ba nangyari at kung healthy ba siya o hindi. Ayan, mapapansin nyo, marami siyang bulaklak. So, nag-average po yan ng ang puno ay mga around 12 to 15 na bulaklak sa ngayon. Ngayon po ay month of June. So, July po ang harvest nito. 1 month after po na mag-bloom, mag-uumpisa na po mamulaklak. Mag-harvest. So, pakita ko po sa inyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan po, 15. Meron pong, iba po meron pa mga nasa 20, 18, ganyan. So, kaya nilagay ko na lang po sa average. So, para mabigyan po kayo ng kung gaano talaga kadami ito po. Katulad po nito, napakadami nito. Ayan. Ayan po. Dito lang. 1, 6 na po agad dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 agad hanggang doon. So, dito pa po. 12, 13, 13. Ayan o. Tsaka 5 itong nasa dulo. Ayan po. So, 18. So, ganun din po sa kabila. Marami din po yun. No? Ayan. Ayan po. Ayan, madami din ito. So, ganun din po dito. So, ayan po. Para magkaroon kayo ng Ito, 3 agad. Plus 2, 5, plus 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 din po. 18. Ito naman, yan. 6 na po agad ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dito ay 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, yun po. Dito naman, ito ko konti lang to. Dahil maliit pa yung kanyang puno kasi nagkapunggus po yan. Kaya kumunti yung sanga. Kaya kumunti rin yung bulaklak. So, ganun po nangyari dyan. Pero nakontrol naman po namin yung pagdami ng punggus kasi nga po naagapan. So, ito po, mga nakikita niyong bunga ay ngayon pong June ma-harvest yan. Yan po yan. Tingnan niyo ito. Yan. Yan po yan. Hanggang dito po sa kabila yan. So, ito po ay merong ang total number na poste po nito ay 250. Yan. Kaya makikita nyo yan. Napakadami namang bulaklak.
So, thank you po tayo kay Lord sa blessing. At binigyan tayo ng maraming bulaklak. Ngayon naman po, ituturo ko kayo dito sa ating dragon fruit na taniman. So, ayan po yan. Ayan po. Po ay pababa. Bali, bali 250 na po ito. Yan. So, kabilaan po ito. Yan po yung kabila. Ayan, magkailera sila. So, ito po yung isang side, sa right side ko po. So, itong gitna yung pinakang ano namin. Lakang highway. Ayan po. Halos pare-parehas po ang dami ng kanilang bulaklak. So ngayon po pinapalinisan ko kasi lalagyan po namin ng fertilize namin para masustain po yung pangailangan ng mga prutas. So gamit po ang fish amino acid at ang potassium, yung fermented fruit juice. So at the same time, yan po nilinis yung mga puno. Ayan, makita nyo may mga bunot kasi po para ma-maintain yung moisture, nilagyan ko po ng bunot. Kasi nung tag-init po. Tapos yung pong mapapansin nyo, ito po yung mga luya na in-intercrop namin. So dito po kinukuha din yung pampasweldo sa mga tao. So mahirap po mag-maintain ng farm kung iisa yung source ng income. So kasi po ito seasonal. Kailangan may other source of income. So kaya po ganito ang setup ng aming farm. Ay multi-cropping. At dito po, pakita ko rin sa inyo yung pinya. Yan po. Meron din pong pinya rito. Saka, ayan o. Yung pinya. Laki. So, pakyat po ito. Ito naman po, personal consumption. Ayan po yan. Ayan, nakita ninyo. Ayan, ang dami. Ito, nasa 20 siguro ito. Ang kapal. Oh. Tapos ito pong hilera na ito, lahat pinya yan. Lahat po yan may bunga. Iba na harvest na. Nakain na. Ito naman po yan, papaya. Yan. So itong natatakpan po na papaya, kung mapapansin nyo, ay kukunting bulaklak. Kasi kailangan po talaga ng dragon fruit ang full sunlight para siya ay bumunga. So yun po ang kasi nga pamilya po siya ng cactus. So kung mag-aalaga po kayo ng dragon fruit, siguraduhin lamang po ninyo na expose sa sunlight po siya. Nakapagod. O yan. So, ayan po. Ito po mga maliliit na yan. Next week for harvest na po yan. Ito 1 or 2 days pwede na po, kahit bukas po pwede. Ayan. So, yan po yung sa kabila. Ito pong 75 na poste. Bali 1.5 year old pa lang. Kasi kinapos po kami ng planting materials. Pero medyo marami-rami na rin bunga. Yan. Merong
puno na talaga mabilis ang paglago. Ayan, ang dami din. Pero dito sa parting hindi pa masyado. Madaming bunga. Dito sa parting baba. So makakahabol din po yan next year. So yan po, naglilinis ng luyahan natin. Okay, mga kasaka, ngayon naman po pag-usapan natin yung maintenance and care ng dragon fruit. Kanina nga po ipinakita ko sa inyo yung status ng ating dragon fruit at ngayon i-discuss po o pag-uusapan natin ano po ba yung ginawa namin. So number 1, ang ginawa ko po ay nag-monitor po muna ako. Tinignan ko yung mga posibleng problema ng dragon fruit. So ang isa po nakita natin, malago yung damo. So kaya agad-agad tabas po tayo ng damo para malinis at pagkatapos po nun ay ma-applyan din natin ng pataba o yung pong organic. Kasi hindi po tayo gumagamit ng synthetic fertilizer at pesticide, mga organic lamang po tayo. So kaya po yun ang una natin ginawa, patabas at nag-apply po tayo ng fish amino acid at saka yung potassium or fermented fruit juice sa ating mga tanim. Tapos number 2, ang nakita po nating potential na o maaaring problema, yung pong punggus. So meron po mga puno na merong punggus. So para maiwasan po natin ang pag-spread o pagkalat ng punggus na maaaring ikamatay ng halaman o ikasalanta po at umunti yung ma-harvest at bumaba din yung quality. So kaya po tinanggal po natin yung mga punggus at i-dispose po natin o itinapon po natin sa malayo yung mga meron ng infected na stem o sanga ng dragon fruit. Number 3, ang nakita po nating problema ay may mga dragon fruit na maliliit ang bunga. Ang nakita po nating, ang hinala po natin ay maaring kulang na sa nutrients ang ating dragon fruit, kaya naman po nag-apply po tayo ng yun nga, yung potassium or yung fermented fruit juice at hinaluan na rin po natin ng fish amino acid at ina po natin spray po natin sa ating mga sa ating mga dragon fruit. At yun nga po, ang una po nating pag-spray noon ay noong March para mag-induce po ng flower at yun nga naman po, sa kabutihan palad naman po pagdating ng May, bumulaklak na po yung ating mga dragon fruit at ito nga po, pinakita ko kanina yung naging resulta. At sana po ito ay makatulong, itong binabagi ko sa inyo, especially po doon sa mga beginners at sa mga nagnanais po na mag-engage sa dragon fruit, na ang pag-alaga po ng dragon fruit ay kailangan din po yung ating tender loving care. Kailangan po talaga nating alamin, pag-aralan din po natin ano yung mga possible na maging ma-encounter o ma-encounter natin problema sa pag-alaga ng dragon fruit. At huwag po masiraan ang loob kung meron tayo nakikita mga problema dahil bahagi po yan ng journey bilang isang magsasaka. Ang mga problema na dumadating na hindi mo inaasahan. So keep on fighting and keep on farming. Thank you sa panonood, and please, kung sa hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po, paki-share na rin para marami pong mabigyan ng idea o makita nila yung opportunity na meron sa farming. Happy farming to all. God bless. Thank you again.